ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Salamat po sa panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pang 19 days na po natin ngayon sa ating 40 days journey in the Word. Sama-sama po tayong magpalalim at magpalago, lumapit sa ating Panginoong Hesukristo.
Ayun po, kung sino po yung may Biblia diyan sa inyong tahanan o kung saan man kayo naroroon ngayon, puwede niyo pong buksan ang inyong Biblia sa aklat ng mga gawa, chapter 17, verse 10 to 15. Yun po ang ating ah, pag-uusapan ngayon. But before po yun, nais ko pong i-encourage ang lahat ng mga nanonood. Kung wala pa po kayong sariling Biblia, hinihikayat ko po na pagsikapan nating magkaroon ng sariling Biblia upang ito po ay maging manual natin sa ating buhay. Dahil po ang Biblia bilang tao, ito po ang ating pinakamahalagang kailangan na magkaroon tayo sapagkat po ito po yung manual natin upang makalapit tayo kay Kristo. So, ang Biblia po ito po ay ang salita ng Panginoon. Ito po ay ang gabay natin patungo kay Kristo. At ito po yung gabay natin para magkaroon ng tamang pamumuhay. Kung nais mo pong magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, hinihikayat ko po kayo magkaroon ng sariling Biblia upang ito'y basahin at pagbulay-bulayan sa araw-araw upang lalo tayong mapalapit sa Panginoon at magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. So yun po. Ang atin pong pamagat ngayon ay ang huwarang mananampalataya. At ang ating teksto ay mababasa natin sa mga gawa, chapter 17, verse 10 to 15. But before yon, samahan niyo po muna akong manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa langit. Dinadakilat, pinupurit, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na gabay, Panginoon, at sa suporta, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, sa 40 days journey in the Word, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na patuloy naming gabay, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid kong nanonood ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nila na mapatuloy niyo silang pagpalain at ilayo sa kapahamakan sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong itong inyong pinagkaloob sa akin, Panginoon, na makapaghayag ng salita mo online, Panginoon. Nawa, Panginoon, hinihingi ko po ang tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, na siya nawa ang magsasaysay at maghahayag, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, sa pamamagitan ko, Panginoon, upang ito ay makarating ng malinaw at maliwanag sa aking mga kapatid, Panginoon, na nanonood ngayon, Panginoon, upang ang nais mo, Panginoon, ay makarating sa kanila, Panginoon. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tuloy po tayo. Basahin po natin ang ating teksto. Sa Gawa, chapter 17, verse 10 to 15. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa simbahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga tinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Sa verse 12, marami sa kanila ang sumasampalataya, kaya dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki, pero nang marinig ng mga Hudyo sa Tesalonica na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsulan ang mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mananampalataya si Pablo sa tabing dagat, pero sina Silas at Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas.
Ang mga naghatid kay Pablo sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos nagbalik sila sa Berea, taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. So ito pong Acts, ito pong Books of Acts ay sinulat ni Saint Luke or Lucas sa Tagalog. Siya po ay hindi kasama sa 12 apostles ni Jesus Christ at hindi rin po siya propeta. Siya po ay tinawag ng Panginoong Hesus upang gamitin sa malaking ministeryo na kanyang gagampanan. Si Lucas po ay isang hintil, isang manggagamot at siya rin po ay kasama ni Apostol Pablo na nagpapahayag ng Ebanghelyo. Hanggang sa nakulong po si Apostol Pablo, kasama pa rin po si Lucas. Yun po ang kwento ni Lucas na nagsulat nitong Book of Acts. Siya rin po yung nagsulat ng Gospel of Luke. So yun po. Balikan po natin ang ating teksto. Bago natin ito himay-himayin, ang konteksto ng ating teksto ay ito yung kwento tungkol kay Pablo at Silas na galing sila sa Thessalonica. Nangaral sila doon ng sunod-sunod na 3 Sabbath day sa sinagoga ng mga Hudyo. Yun po at marami pong sumasampalataya kay Kristo roon. Kaya yun ang naging dahilan na nainggit ang mga Hudyong taga Thessalonica at yun ay inuusig sila. Kaya sila napunta sa Berea. Nagkaroon po sila ng comparison ang Thessalonica at mga taga Berea. Ang mga taga Berea po, sabi, sila po ay may mga katangiang taglay ng ng isang huwarang mananampalataya na ang pundasyon nila ay ang salita ng Panginoon. So, ang mga taga-Berea po, sabi dito, sa verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Thessalonica. So, ibig sabihin, una po nating tatalakayin ang katangian ng taga-Berea ay mas bukas ang isipan nila kaysa mga taga Thessalonica. Pag sinasabi pong bukas ang isipan, ito po ay open-minded. So, pag open-minded po, ibig sabihin, hindi sarado ang isipan mo. Ibig sabihin, bukas. Kasi nga, bukas, hindi sarado, di ba? So, ito po, ibig sabihin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, at hindi padalos-dalos na tumatanggi. Yun po ang katangian ng isang open-minded. Yun po ang taga-Berea. Open po ang kaisipan nila para makinig sa salita ni Pablo. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 1, verse 5, sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. So sa pamamagitan po ng pagiging open-minded, ang matatalino ay mas madadagdagan pa ang kanilang talino dahil po willing silang matuto, willing silang makinig, willing silang makorek. Ganun po ang taglay na ugali ng mga taga-Berea, yung pagiging open-minded. So bilang mananampalataya po, dapat ganun din po ang ating katangian para po tayo ay maging huwaran sa mga taong nais din mananampalataya sa ating Hesukristo. Na-try nyo na po ba na meron kayong kaibigan na invite sa'yo? Halimbawa, sabi, pre, punta tayo ngayon sa church namin. Meron kaming Bible study. Sama ka, makinig ka. Tapos ang sagot niya, alam ko na yan. Pareho lang naman yung, iisa lang naman yung Panginoon natin eh. Alam ko na yan, narinig ko na yan eh. Di ba? Yung mga ganung ugali, yun po yung mga sarado ang isip, mayabang. Hindi pa man niya napakinggan, alam niya na agad.
Daig niya pa yung Google. Ang Google, itatype mo muna bago mo malalaman ang sagot. Siya alam na niya, hindi pa man niya narinig. Di po ba? Yun po yung ugali ng mga mapagmataas. So, dapat bilang mananampalataya, hindi tayo ganun. Tularan natin ang mga Berean people, pagiging open-minded. Proceed po tayo sa pangalawa. Sabi dito sa verse 11, may pananabik silang nakinig sa paliwanag ni Pablo. So may pananabik na makinig, eagerness. So ito ay sa loobin ng puso. So pag sinasabing may pananabik na makinig, mayroon kang feeling excited. Alam niyo po yun, yung lagi kang may excitement. Parang lagi kang gutom sa salita ng Panginoon. Baga, pagpalit mo na lahat ng mga gawain mo, makapakinig ka lang sa salita ng Panginoon. Yun po yung tamang doon, yung pananabik sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, may pagnanasa kang makinig upang maunawaan ang salita ng Panginoon. May paghahangad kang na makinig na baka meron ka pang matututunan, meron ka pang malalaman na hindi mo pa alam. Di po ba ganun po yung pananabik na makinig. Parang sa po yon, mag boyfriend, mag girlfriend, di ba? Yung lagi kang excited makatanggap ng message mula sa boyfriend mo. O lagi kang excited na magkasama kayo. Gaya po halimbawa, Sunday, church day, gusto ng girlfriend mo, mamamasyal kayo. Ngayon, pinagpalit mo ngayon yung pagsimba mo. Pinagpalit mo sa girlfriend mo, mas inuna mo yung girlfriend mo. O di ba? Yun po ang taong walang pananabik, walang pagnanasang makinig, walang paghahangad na matuto. Yun po yung taong hindi karapat-dapat, hindi tunay na mananampalataya. Kung tunay kang mananampalataya, unahin mo yung Panginoon bago ang ibang bagay. Hindi yung inuuna mo pa yung labahin mo. Mamaya na lang ako pupunta kasi si pastor mahaba naman mag-preach yun. O tapos pupunta ka patapos na. 'Di ba? Yun ba yung mananampalataya? Dapat po tularan natin ang mga taga-Berea na meron silang pananabik na makinig kay Pablo sa mga salita ng Panginoon. Gutom sila sa salita ng Panginoon. Pag in love ka sa Panginoon, dapat yan ang mararamdaman mo, excited ka sa salita niya. 'Di ba? Dapat sa Panginoon ka muna ma-in love bago sa iba. Kasi pag na-in love ka sa iba o sa jowa mo, sigurado, mapapahamak ka kasi hindi naman lahat ng jowa totoo. Iiwanan ka din yan. Joke lang. Yun po, basahin natin sa unang Pedro, chapter 2, verse 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, bilang mananampalataya, dapat pala para tayong sanggol na laging nananabik sa dalisay na gatas ng espiritual. Ito po yung salita ng Panginoon, ang gatas ng espiritual. Dapat lagi tayong may pananabik upang ay lumago sa ating pananampalataya. Kasi kung wala kang pananabik, may problema ka na. Di po ba? Kasi bilang tunay na mananampalataya, kahit sinasabi mong nagbasa ka ng Biblia o kahit nakikinig ka ng mga ibang turo, meron pa ring ipaparating sa iyo ang Panginoon na hindi mo pa alam. Meron pa ring, halimbawa, kung meron ka mang pinagdadaanan ng problema, maaaring may ginagamit ang Panginoon na mga ngaral upang ito'y masolusyonan ang problema mo. Diba? Mapakinggan mo sa isang mga ngaral ang solusyon ng problema mo. Diba? Dapat talaga lagi tayong nakikinig, lagi tayong may
Lagi tayo excited na makinig sa salita ng Panginoon. Okay po? Amen po ba? Proceed po tayo sa pangatlo nating pag-uusapan. May masusing pagsusuri. Sabi po sa verse 11, at sinaliksik nila araw-araw ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So ang mga taga-Berea po, sinisiyasat nila ang mga sinasabi ni Pablo. Kahit si Pablo na po yung mga nagsasalita, hindi po sila agad-agad naniniwala. Nakikinig po sila pero ito po ay kanilang sinisiyasat. Tinitingnan po nila ito sa kasulatan kung ito ba ay may katotohanan. So, dapat po bilang mananampalataya, bilang responsible na mananampalataya, dapat po ganun ang gagawin natin gaya ng mga taga-Berea. Hindi lang po basta-basta tayo naniniwala. Kahit po pastor na yung nagsasalita o kahit sinong preacher po yung nagsasalita, kahit po may binabanggit siyang verse, dapat pa rin po tayong magsaliksik. Puntahan natin ang Biblia. Tingnan natin kung ito ba ay may katotohanan. Di po ba? Para po hindi tayo madaling madeceive ng kalaban. Hindi po tayong maligaw sa ating paniniwala. Tama po ba? Ganun po ang taga-Berea. Kaya po, kung nais nating maging tulad ng taga-Berea, gayahin po natin sila na may pagsusuri sa mga kasulatan. Kailangan nating suriin, saliksikin, i-examine natin ang lahat ng ating mga naririnig. Hindi lang tayo basta-basta naniniwala kaagad. Di po ba? Gaya ng doktor. Ang doktor po ay hindi po agad-agad nagbibigay ng gamot sa isang tao. Ini-examine niya po muna yan at nilalaboratory bago niya ito bigyan ng tamang gamot para sa kanyang illness. Di po ba? Ganun po. So, ganun po yung sa atin bilang mananampalataya. Suriin po muna nating mabuti ang ating napakinggan bago tayo maniwala at magtiwala. Di po ba? So, ganun po ang taga-Berea. Sabi nga po sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 16, ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, malinaw po dito na ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. So ito po, ang Biblia dapat po, ito po ay kapaki-pakinabang sa lahat ng aspeto ng pananampalataya. Kasi po dito natin malalaman sa Biblia ang tamang katuruan, ang katotohanan, at dito sa Biblia tayo maitutuwid, malalaman natin ang ating pagkakamali. At dito sa Biblia malalaman natin ang ating tamang pamumuhay. Meron tayong gabay. Ito ang ating gabay, ang kasulatan ng Panginoon. So paano natin malalaman kung hindi tayo magsusuri? Basta-basta na lang tayo maniwala. Sabi nga po, merong kwento, ang kaibigan ng asawa ko, sabi daw ng pastor nila, okay lang daw uminom, basta kinabukasan, magsisi ka at humingi ka ng tawad sa Panginoon. So kung hindi ka po nagsusuri sa kasulatan, so maniniwala ka na po doon. Kung dati ka manginginom, iinom ka na ulit. Kung dati kang sugarol, susugal ka na ulit. Basta, manghingi ka lang ng kapatawaran sa Panginoon kinabukasan. Di po ba? Ganyan po ba yung turo? O kung hindi ka po nagbabasa at hindi ka nag-i-examine sa scripture na iyong nababasa, so malamang po, maliligaw ka na. So ganun po yon, dapat po, meron tayong tamang pagsusuri. So sa number 4 po tayo, sa apat na katangian ng Berea, may matatag na paninindigan. Sabi po sa verse 13 to 15, subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonica na ipinangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinusulan ang taong bayan upang gumawa ng gulo.
Kaya't si Pablo dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat. Ngunit naiwan sila Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas, pagkatapos nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. So dumating ang pag-uusig, paninira at pagbabanta, pero hindi sila natinag. So yun po ang tamang paninindigan ng mananampalataya. Kahit anong pagsubok man, kahit anong problema man na dumating sa buhay mo, kahit anong sitwasyon man yang sobrang hirap na para sa iyo, dapat hindi tayo susuko bilang mananampalataya dahil alam natin kasama natin si Kristo sa lahat ng laban natin sa buhay. So, dapat meron tayong assurance kasi kasama na natin ang Panginoon. Dapat feeling safe na po tayo, di po ba? Kasi kasama natin ang Panginoon sa lahat ng laban natin at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya po bilang mananampalataya, dapat meron tayong matatag na paninindigan. Laban lang, huwag susuko, di po ba? Hindi yung sa muto ng inuman, alam mo yung susuka pero hindi susuko. Di po ba? Hindi dapat ganoon, di ba? Laban lang, huwag susuko. Yun po ang dapat nating taglayin bilang mananampalataya ni Kristo. Sabi nga po sa Matthew chapter 24 verse 25, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So yun po, gaya ng bahay na nakatayo sa bato, ibig sabihin, may matibay na pundasyon. Ang pananampalataya natin dapat mayroong matibay na pundasyon at iyon ang salita ng Diyos. Sa atin pong pag-aaral sa mga katangian ng mga Berean people, sa pagiging open-minded, sa pagiging sabik sa pakikinig ng salita ng Panginoon at sa pagkakaroon ng masusing pagsusuri sa salita ng Panginoon sa kasulatan at ang pagkakaroon ng paninindigan sa pananampalataya ay siyang nagbubunga po ng mabuting bunga. At yun po ay ang sinasabi dito sa verse 12 na sumasampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. So yun po ang nagiging bunga ng magandang katangian, ng huwarang katangian ng mga taga-Berean. Kaya po nagkaroon sila ng magandang bunga at maraming sumasampalataya. Sabi dito sa verse 12, hindi lang mga pangkaraniwang tao ang nananampalataya, kundi ang may mga sinabi sa lipunan. Sabi dito, kilala sa lipunan. Ibig sabihin, mayayaman, may mga kapangyarihan, mga sikat. Ganun po yung nananampalataya. Ang ebanghelyo po ay para sa lahat, hindi para sa isa lang. Ang ebanghelyo ng Panginoon ito ay para sa lahat ng tao na nais sumunod at manampalataya sa Kanya. Yun po yun, dapat gawin natin ang tularan natin ang Berean people sa kanilang katangian upang tayo po ay magiging isang huwarang mananampalataya at marami pa po tayong maakay na mga kaluluwa na nais lumapit sa Panginoon at nais manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, yun po. Kung nais po nating maging tulad ng mga taga-Berean, panalangin po natin sa Panginoon na tulungan tayo na magiging
tulad ng mga taga-Berean. At kasi hindi po natin kayang gawin yon kung hindi lang tulong ang Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. O, samahan niyo po akong manalangin para po sa ating huling panalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa langit, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. At Panginoon, maraming salamat po sa salita mo, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa amin bilang mananampalataya mo, Panginoon, na manatiling bukas ang aming isipan, Panginoon, na magkaroon kami ng kasabikan sa salita mo, Panginoon, at magkaroon kami ng mapanuring puso, Panginoon, upang, Panginoon, magkaroon kami ng matibay na paninindigan sa aming pananampalataya, Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y manatili sa aming mga buhay, Panginoon, manatili sa aming puso, Panginoon, upang, Panginoon, kami ay manatili sa inyo, Panginoon, pagkat ang mawalay sa payo, Panginoon, at kami po ay walang magagawa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. So tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang lahat na nagpo-provide sa lahat po ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Tunay nga pong napakabuti niyo, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ang lahat ay tinatawag mo, Panginoon. Wala po kayong sinisino, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming natutunan ngayon ay mamunga, Panginoon, upang maluwalhati namin, Panginoon, kayo, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kaming mananampalataya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong tulong. Ito po ay aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus